Isang tahanan sa mundong ibabaw, sa gabay ng Diyos siya ay tumatanglaw. Masayang pamilya, Diyos ang pag-asa, ang salita niya ang gabay nila. Mga magulang, huwag ninyong kaligtaan na ituro ang salita ng Diyos sa inyong mga anak. Mga sa aming mga taga-subaybay dyan po sa online. So ngayong hapon po ay magpapatuloy po ang ating programa ayon sa kasulatan Gabay sa mga Kabataan. So ngayong hapon, na-miss niyo po si Sister Sharon, kaya po ngayon ay kasama na po natin siya. Parang 2 linggo po siya nagpa-beauty salon. Ayan. So ngayong hapon ay makakasama po natin muli si Sister siya. Ngayon po ay bago na po ang ating topic, pero baka po ito magkaroon ulit ng part 2. So ating topic po natin sa hapong ito is the value of Bible study. Pero before we start, ay binabati ko po ang makasama po namin dito sa church, lalong-lalo na po si Brother Dondon Argente, ang aming masigasig na direktor. Ayan po, shout out sa iyo at ang kanyang may bahay na nagdala po ng mainit-init na supas. Kain po kayo ng sopas. At salamat, samahan naman po ni Sister Lisa San Juan. At siyempre si Ate Bot, hindi mawawala ang ating mga veggie food. Ayan ang mga banana at mga wheat bread. At siyempre, yung asawa ko daw, batiin ko daw. Yan. Yes, alam ko po, ipopromote ko. Wait lang. Binabati ko rin yung asawa ko na nandito sa church. At kung makikita nyo po, kami po yung nakatwini na damit. Ito po ay nakalagay is Pathfinder Medic Response Unit. So ngayong, actually in the morning po, nagkaroon po kami ng training para po sa mga instructors. So kayo po ay aming inaaniyahan. Pagtapos po na aming training, ay kami naman po ay magkakaroon ng training po sa mga willing po ng matuto ng first aid. Kasi alam naman po natin ang panahon natin ngayon. Sister siya, marami nagkakasakit na bata pa. So dapat alam din natin paano tayo magkakaroon ng kaalaman at iti-treat or bibigyan ng immediate na tulong ang mga taong nagkakaroon ng immediate din na karamdaman. Ayan. So dito po ay very dedicated po tayo na magturo. Kaya kung willing po kayo, after po na aming training by January po, magkakaroon po kami ng malawakang training para po sa inyo. Kayo po ay welcome lahat na umaten. At ito po exclusive lang po sa ating mga Adventist, So anyway, ngayong hapon po ay tayo magpapatuloy sa ating programa. Babati po muna ako muli. Dudugtungan ko yung bati ko. So binabati ko po kahapon dyan po sa FBR, sa may bandang GMA. So dyan po kami kahapon, kasama ko po si Ate Bot, tsaka si Kuya Sam, aking asawa, tsaka po ang pamilya po ni Jeneline Lopera. So shout out sa Sister Jeneline, salamat sa pagsama niyo sa amin. At ako'y nananawagan sa ibang member ng AS na sumama po sa Sabado. Sa Sabado ay AS po din po ang gaganap po doon maghapon po sa kanilang church. Kaya po dyan po muli kami sa Sabado sa FBR. Shout out din sa mga kabataan na napakasigla. At lalo na po sa pamilya po ni Brother Joni, na kung saan ay napakasarap naman ang Joni Romblon ba ito? Maybe, opo. Galing yan siya sa Langkaan. Johnny Romblon. So, kabatch ko yan sa AUP. Opo. So, ngayon po ay prepare po sa napakasarap ng vegetarian food po kahapon. So, salamat po sa inyong mainit na pagtanggap po sa amin. At magpapatuloy po yung ating ministry po dyan sa Sabado. And binabati ko rin po sina Mami at Daddy para hindi mabati ni Ate. At saka si Jasper po na nandyan po sa Saudi. At saka shout out kay Michelle. Mag-ingat ka lagi dyan sa Israel. Alam namin na medyo matagal-tagal na ang gera dyan. At kami nagtitiwala sa Panginoon. Ang patuloy na pag-iingat ng kanyang kamay ay ibigay sa iyo at inyo pang mga kasama dyan. So ngayong hapon po ay bibigay ko po ang chance si Sister siya na bumati po ngayong hapon. Ayan, so magandang hapon po sa inyo lahat. Tunay nga po na na-miss ko kayo, po. So it's been 2 weeks din naman na hindi ko kayo nakasama. Ayan. So napakaganda po na tayo muli magkaniig. So, yun po, maraming salamat po kay
kay Doc Melody, Decolongon, kanina sa ating pong ayon sa kalusugan, napaganda rin po. At maraming salamat, marami po siya napapaganda ng ngiti. Ayan, so kailangan talaga maganda ang mga ngiti, mga smiles natin para pag bumabati tayo ay kaaya-aya din naman. So, ganun po ay sa mga nanonood pa kila Mami Esther, ganun po sa pamilya po ng Caranza family, ay kami po ay napapakita po ng simpati at pag-ibig at panalangin sa pagpanaw po ni Brother Alan. So, ganun din po sa mga viewers natin ngayon, kay Melman, kay Ate Amber. So, Amber, manood ka. Ayan, si Ate Amber, ganun po si Ate Kyle na nasa work ngayon sa hospital. Ay magandang hapon po sa aking mga kapatid na hindi namin nakasama. Ayan, nabati na ni Ate Yes, si Kuya Jasper. Ganoon din po kila Sir Nanette Donoso. Ingat po Ate Michelle. Ayan, ingat ka dyan. And we're praying for the lang po mga kababayan, hindi lang po sila, kundi lahat po ng mga kababayan natin na talagang naiipit sa war ngayon. So, ganun din po, ayan, so maraming salamat po sa pagtugon at patuloy po kayong manood mula sa oras na ito ay samahan niyo po kami sa hapon ito. Okay, thank you Sister Sha, no? So, i-shoutout ko rin yung aking anak. So, shoutout Alexis Di Camacho. Okay, naway ko ay nanonood. Sabi ko rin kay Alex, anak, manood ka ha. Tapusin mo kasi babatiin kita. Shoutout din sa kanyang classmate na bagong binyagan, si RV at sa Angkana. So, ko kay Alex, regards naman ako kay RV Alarba. Ayan, shoutout sa'yo. Ganda rin po sa RV. Pati si Jennifer Albiela. Ayan, so kasama kanyang mami at si Arya. So, good afternoon po sa inyo. Salamat sa patuloy niyong pagsubaybay sa ating mga online programs. Okay, so before we start, tayo po muna ay manalangin. Ama naming banal na sumasalangit ka, sa hapong ito, Panginoon, kami po ay tatalakin yung mga aralin na usanay makakatulong po sa pagpapalakas ng aming mga pananampalataya, lalong-lalo na po na aming mga kabataan. Nawa sa hapong ito, ang patuloy na gabay ng Holy Spirit ang ibigay sa amin upang sa ganon ay mapupurihan lang po namin yung banal na pangalan. Patawarin din po kami, Panginoon, kung saan niyo po kami nasumpungan, nagkulang at nagkasala. Ito lang po aming hiling at nalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Okay, so ngayong hapon po, ating topic is about, kung nakaraan po is mag-review tayo ng konti, it's about prayer, our attitude in prayer. Ngayon naman po, since tayo ay mga nananalangin na, kailangan naman sabayan natin ito ng pag-aaral ng Biblia. Kaya nga po, ang topic natin, kung meron po kayong sulat ni Ellen White, buksan nyo po ito sa Messages to Young People. Ang title po is The Value of Bible Study. Ito po ay makikita sa chapter 81. Okay, so tayo po ay magpaumpisa na. May binanggit po dito si Ellen White. Sabi niya daw po, the study of the Bible is superior to all other study in strengthening the intellectual or intellect. So, bakit kaya binanggit ni Ellen White na ang pag-aaral daw ng Biblia ay pinakamataas sa lahat man ng uri ng pag-aaral na nagpapaibayo at nagpapalakas ng ating mga intelektual na mga kaalaman. So, sa ganitong uri na sinabi ni Ellen White, pinapahalagahan niya lamang na ang pag-aaral pala ng Biblia, ito pala ay dapat na may pinakamataas tayong pag-regard or pagtingin. Kasi Sister Sha, sa panahon natin ngayon, alam natin na people are very busy. Lahat kayo busy. Minsan, nawawala na yung time na ating QT. Sa ibang rin yung tawag niya QT, quiet time, or personal study. So, kailangan po bigyan natin ng time ang pag-aaral ng Biblia at dapat po sa inyong mga tahanan bilang mga magulang, kayo po yung unang halimbawa ng pagpapakita ng pag-aaral po ng Biblia. Kasi parang ganito minsan, yung dati daw kasabihan, Sister Sha, na bago na daw pero bumalik ulit. Yung sabi nila, kung anong ginagawa ng matanda ay ginagaya ng mga bata. Sabi nung isang hindi daw yun tama. Kaya yung mga bata, wag daw gayahin ng magulang. Pero alam niyo po ba, sa pagdidiscuss natin, ang tahanan kasi, Sister Sha, yung ating first school. So, kung ano yung nakikita ng mga bata naman talaga sa tahanan, nagre-reflect din yun sa kanilang attitude paglabas. Kaya mga magulang, ang payo namin sa inyo, dapat pala meron din payo sa mga magulang, Sister Sha, Gabay sa mga magulang. Yan, dapat makagawa tayo ng aklat. Bakit naman paggabay sa katandaan? Gabay sa katandaan, gabay sa mga magulang. Para naman po yung mga magulang natin out there, mismo kami po. Sila talaga magagay. Yes, tayo ay ma-guide natin yung mga kabataan natin para naman hindi po sila maligaw ng landas. Parang ang sarap
nakakatakot, Sister Sha, no, pag sinasabi ng mga taong nakapaligid sa, uy, yung anak ni Sister Sha, nagagamit sa gawain, tapos matalino pa, tapos maganda pa, di wow, sana all, di ba? Tapos yung mga anak natin, naku, andoon sa party-party, hindi magamit ang talent sa church, tapos mga pasaway. Wala pong magulang na nag-wish na kanilang mga anak ay mapariwara. Kaya naman po, pinapayo po sa atin ni Ellen White na ang Bible study ay napakahalaga para yung mga intellectual po nilang mga kaalaman ay maituon lamang sa kapurihan sa ating Panginoon. Ikaw naman, Sister Sha, anong maiturugtong mo dito na bakit kaya iniregard ni Ellen White or ni Miss Ellen G. White na ang pagbabasa or study of the Bible ay napakataas dapat ng pag-regard natin sa ating intellectual na pamumuhay? Napakaganda po ng topic natin. Kasi tingin ko kasi these days po, ito talaga yung nakakalimutan na ng tao. Because they are into more on technologies and gadget. Yung pagbabasa talaga ng scripture, the personal devotion, na makahawak ka talaga ng Bible, ay hindi na talaga siya yung parang main or major na iniisip ng mga tao, lalo mga kabataan. And I guess very few young people nowadays, they bring their Bible in the church, they read the Bible at home. So at the same time, kahit nga po yung sa cellphone, hindi na rin nababasa yan eh. Kaya minsan sabi nila, madali na ang ating technology kasi nasa phone na natin lahat. Pero actually, parang ganito rin po pala yung sa ministry, no? Madaling magbasa sa technology. However, we still need talaga mahawakan yung Bible. Kasi sa akin, Sister Yen, parang iba yung feelings, iba yung commitment sa Panginoon. If you read the Bible, yung nahawakan mo siya, tapos talaga yung per pages, no, nakikita natin. Tapos walang magbibigay ng ad na Shopee, Grab, or kaya McDonald's. So, walang mga ganun, walang mga time para yung barrier ng pag-aaral natin. Sabi nga po sa Romans 15:4, bakit nga ba sa ating mga kabataan, sa mga magulang ay kailangan magkaroon ng time, devotion time sa pagbabasa ng Bible? Sabi po sa Romans 15:4, and kung meron po tayo, ayan. Basahin din po natin, Romans 15:4. Sige po, ayan. Sapagkat ang anumang bagay na isinulat ng una ay nangagsulat dahil sa ikatututo natin upang sa pamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. So this word of God, actually, ito po isinulat pa noon upang saan po? Ikatututo natin. So it means, imagine we go to school, bakit? Para matuto, di ba, Sister Ye? When we go to school, we read our lessons daily for us to learn, for us to acquire knowledge, not even sometimes intellect. But the Bible says it's the intellect alone, the highest form of knowledge is only from the Bible. Sabi po na Ellen G. White sa writing niya, sabi po rito, no, there is nothing more calculated to strengthen the intellect than the study of the Bible. So kahit pala anong talino natin, mga kapatid, yung ating mga anak, gaano man yan katalino, ano man ang highest achievement nila, if they don't read the Bible, bali wala pala ito. So ito rin nakakatakot kasi parang we focus more on on worldly things talaga, no? Kasi parang we are aiming more for achieving goals and success. However, nakalimutan pala natin bilang mga magulang na ang pinakamahalaga pala natin itinuturo sa ating mga anak ay ang pagbabasa ng banal na kasulatan. Dahil lahat po pala ito ay baliwala. Because of what? The highest intellect, di ba, is only from the studying of Bible. No other book is so potent to elevate the thoughts, to give vigor to the faculties as the broad, ennobling truths of the Bible. If God's word were studied as it should be, men would have breadth of mind, a nobility of character that is rarely seen in this time. So ito po, ang daming mga textbooks ngayon, Sister Ye, kasi nawala namang moral values, nawala naman talagang spiritual values, no? Ang mga books natin ngayon sa school is about theories, ang mga principles. However, pagdating kasi po sa school namin, no, meron ka mang Christian subjects. However, hindi talaga siya Christian yung focus, no? Hindi talaga about changing, hindi talaga about knowing Christ. Pero kasi yun po yung nawawala sa panahon natin ngayon, na disregard na natin ang Word of God, which is, it is the most important pala that we have to study, Sister Ye.
Okay, so thank you. So yun nga no, nag-discuss ni Sister siya na talaga namang hindi siya maiko-compare sa iba't iba nating mga pag-aaral ngayon dito sa ating sanlibutan. At saka alam naman po natin na binabanggitin sa atin ng banal na Biblia kahit nung panahon noon, talaga naman ang pag-aaral ay sabi nga ito'y masidhi. Kasi nga naman Sister siya, kapag ka nag-aaral ka ng mga simple writings, madali mo siyang maunawaan. Kasi po ang Biblia, may iba't ibang uri din po, may talinhaga, may propesiya, kaya meron pong implied or direct. So, dapat din po tayo, sabi nga po dito ni Ellen White, the mind will learn the hardest but most useful of all lessons. Ayan, so pag nag-aral pa kayo ng Bible at nag-Bible study pala, napakahirap pala nito kasi the hardest. Pero dahil sa tulong ng Holy Spirit, kayo po gagabayan. And then, pag kayo po ay nalilito, marami na po tayong concordance, mga Bible dictionaries. Andyan po yung mga transliteration po sa internet. Pwede po kayo magtanong sa mga layman, sa mga elder kung kayo po'y nalilito. At alam naman po ng Panginoon kung talaga namang willing kayong matuto, ang Holy Spirit po ay gagabay po sa inyo. Basta't magsimula po kayong pag-aralan ito. So sa mga kabataan, kung hindi pa kayo nag-start ng Bible study for yourself para ma-share naman sa iba, abay umpisahan na natin. Kasi nga Sister siya, sabi nga ng saying, parang how can you share something that you don't have? Yan, paano tayo makakapag-Bible study sa iba kung tayo mismo hindi natin alam yung laman at mga pangako ng ating Panginoon na nakasulat sa Biblia. Actually, binapayo nga sa atin, dapat daw tayo hindi nagbabasa ng iba't ibang mga babasahin. Like mga fictions. Yes, dapat daw dalawa lang nga daw ang ating binabasa. It's either sulat ni Ellen White o yung Bible. At the same time, mga real stories. Pero dapat maging maingat din tayo sa mga real stories. Kasi po, yung mga fictions, alam naman natin na nag-a-alleviate yan or nagpapa-excite ng ating mga nararamdaman at ito'y nag-e-entertain at napapalayo tayo sa pag-ibig natin sa ating Panginoon. Okay, punta po tayo sa second question. Sabi daw po dito, why Christ mediates through work? So, bakit kaya kapag nagba-Bible study tayo, Sister siya, ang Panginoon daw ay namamagitan sa atin? Napakahalaga ba ng pagba-Bible study at kailangan talagang mamagitan ang Panginoon? So, yan po ating tanong. Okay, Sister Opo, siya. kasi sabi mo nga kanina, when we study the Word of God, we cannot understand it without the Holy Spirit. Kaya po ibang religions na nagbabasa ng Bible yet they are confused because they don't recognize the power of the Holy Spirit. Kasi the Word of God actually, kaya marami nagkakaroon na iba't ibang paniniwala pag-interpret ng Bible because they interpreted the Bible by their own understanding. Pero kasi ang Bible, mga kapatid, we can only understand the precepts of the Bible if we ask for the Holy Spirit. Talagang yung wisdom niya, yung guidance niya in every words talaga na ating babasahin ay may kaagapay dapat ng banal na Espiritu. Kaya nga, we should not read the Bible without a prayer. So before we open the Bible, mga kapatid, it is important that we pray. And even we go the Bible study, so once we go out, we do the Bible study. Gusto mo simpleng verses lang, di ba, Sister? Yeah. Kasi pag nag-Bible study kayo, hindi naman agad yung propesya, hindi naman agad yung malalalim, no? Pero you start from the love of God, from the forgiveness of sin, from Christ's love, di ba? So makikita niyo po doon na kung saan ang makaunawa lang nito ay ang mga may guide ng banal na Espiritu. Kaya dapat mamamagitan talaga ang Panginoon, ang ating Ama, sa tuwing nagbibigay tayo ng mga Bible study. Kahit po personal natin kasi minsan imagine po ang creation. Pag natatanong ka sa mga bata, sino nag-create ng sanlibutan? Tapos sagot nila, si Papa Jesus. Ayan. Si Mama Mary. Sa sino pa? Si Mama Mary. O, di ba ginawa na nila mag-asawa si Jesus at si Mary? Kasi yun po yung nasa idea nila. That's so may sugot pa nga, sino gumawa ng sanlibutan? Si Satan. Naku, di ba imagine niyo po, paano na lang kung ikaw mismo ay hindi mo rin alam kung saan nag-create ng sanlibutan? Sabi nila ang God created the world, di ba? Pero hindi pala lang ang God nag-create ng sanlibutan. Meron pa siyang kasama, di ba? God the Son and the Holy Spirit. So makita po natin na dapat pala dun pa lang maingat tayo. So kapag walang guide ng banal na Espiritu ng ating Panginoon, ay talagang maliligaw din tayo mismo kasi paano natin sasagutin yung mga ganong katanungan, di ba? Si Mama Mary
Para sabihin na hindi pa siya isinisilang yan, mga anak, di ba? So, napakalaga po no, na merong intervention talaga ng ating Panginoon at ng Holy Spirit every time we study the Bible and we give the Bible study. Kasi parang kailangan talaga natin mag-Bible study. Kasi paano natin malalaman na yung ating pag-aaral ng Banal na Salita ng Panginoon ay effective kung hindi rin tayo magba-Bible study, di ba? So, yun po, Sister Ye. Okay. So, actually, Sister Sha, natuwa ako dun sa sinabi mo dun sa sinong nag-create ng mundo. Yung estudyante ko kasi nag-aaral kami ng social studies, nagre-review kami ng creation. Ngayon, yung question doon kasi, ilang araw nga nag-create kasi ngayon, ang pinili niya, pang 7. Sabi ko 6 days lang ang creation. No, teacher, according our teacher. Sabi ko no, kasi yung 7th day ay nagpahinga ang Panginoon, so hindi niya nauunawaan. Kaya nga Sister Shano, napakahalaga sa atin. Bakit? Ano bang benefit? Bakit kailangan tayo mag-Bible study? Una, pag nagkanta kasi tayo ng Bible study, marireview natin as well, yung ating sarili. Actually, napakadali nga mag-Bible study ngayon, Sister Sha, kasi may mga babasahin tayo katulad ng Explorer. Dati kasi Voice of Prophecy, yan may guide tayo, may questions, may mga sagot na rin minsan, and then may check pa doon sa likod. Pwede mo yung bata ako, Sister Sha, bago binyagan, di ba? Babasahin mo yung lesson, and then sa likod, sasagutan mo. At merong graduation, may certificate. Padadala mo yun sa CLC ba dati? NPUC. Dati CLC pa ata, NPUM, tapos ibabalik sa'yo kung perfect yung score mo, tapos bago ka bibinyagan. Kaya ngayon po mga kabataan, ang challenge namin sa inyo, kung gusto nyo po talaga mag-Bible study, simulan nyo sa sarili ninyo. Nag-aaral lang sila ngayon para sa Bible quiz eh. Pag-Bible quiz. Sa fundamental quiz. Sa Cavite Mission, tayo ng champion. Opo, sa Bible quiz, Sister Sha. At lalaban sila sa, sa ibang lugar. Pero sa fundamental beliefs ata nung nakaraan sa SSD, yung 16 years old yung nanalo. Okay. So, ayan po, no, di ba, mga kabataan, kayo po pinagpala ng mga talento. So, gamitin natin ito para sa pagpapalago ng inyong mananampalataya at ma-share naman salvation sa labas. Okay? So, kaya nabanggit ni Sister Sha, i-emphasize ko na lang, kasi po, di ba, nung nakaraan topic natin is about prayer. Ngayon, minsan nagtataka tayo, Sister Sha, bakit yung isang tao matalino naman? Ang taas ng pinag-aralan, pero bakit mali ang pagkakaunawa sa Biblia? Kasi nga po, bago tayo kasi humingi ng talino, kailangan nating manalangin. Kapag ang ating puso ay puspos po ng pride, puspos ng hypocrisy, at hindi talaga tayo humingi ng kapatawaran, hindi tayo pagkakalooban. Kasi nga, di ba, dapat tayo ay magpakumbaba. Kaya nga dapat prayer muna para maihingi natin lahat ng tawad na ating at magpakumbaba para willing tayong tanggapin ng Holy Spirit. At ito namang Holy Spirit ang tutulong sa atin para maunawaan ng lubos ang mga binibigay niyang aral. Kasi minsan tataka tayo sa talino nito, napakasimple. Bakit mali ang kanyang interpretation? Andam, parang ito sabi na asawa ko alam na ng tao lahat mali ka, ikaw na lang hindi nakakaalam. Parang everybody knows except yourself that you cannot accept. Kasi minsan ang tao ganun, Sister Sha, pagka medyo mataas na pag-aralan, pagka minsan ay naiko-correct na sasaktan at ayaw na nilang matanggap. Pero alam niyo po ba, ang talino ay nadi-develop. It means, yung dating hindi na uso na ngayon, maari yung dati ay tama, baka mali na sa panahon natin ngayon. So, dapat willing tayong matuto. Okay, so magdadagdag pa po ako, no? Bakit nga ba mahalaga ang Bible study? Sabi po ni Ellen White, kasi ito daw ay naglilink the created with uncreated. Ayan, so ito pala ay naglalapit para ipakilala natin dun sa mga kaibigan natin si Kristo, na kung saan ay meron palang manlalalang na kayang-kaya silang i-reach out at maiparamdam ng ating Panginoon na sila ay importante. Isipin mo naman, Sister Sha, yung create mo na binuhusan mo ng dugo dun sa Calvary, tapos hindi maliligtas. Parang ang sakit naman yung tuta mo nga, Sister Sha, pag nagkakasakit, anong ginagawa mo? Siyempre Yes, pag nanganak, papasisaryan pa. Hindi siya pwedeng lutuin. Yes, hindi mo naman create yun, di ba? How much more ang ating Panginoong Jesus, na kung saan yung kanyang mga kamay ang aktibong naglalang sa atin, kaya ayaw niyang may mamiss na kahit man isa sa kanyang mga nilalang, Sister Sha. Isa pa po dito, sabi din po is, ito din maglalapit sa
finite with the infinite. Tayo kasi may hangganan eh. Tayo namamatay, tayo ay nadudurog, pero ang ating Panginoon ay walang katapusan. Kaya yan ang gusto ng Panginoon na maranasan natin. Though ngayon, may mga namamatay pa, pero umaasa tayo dun sa salvation na ibinibigay. Kaya ang mga Adventist, hindi masyadong nalulungkot kapag alam natin yung ating kamag-anak ay namayapa na nasa Panginoon. Nalulungkot tayo, normal yun, pero alam natin Siyempre, umiyak yes, tayo. alam natin na may pag-asa sa pagdating ng ating Panginoon sa ikalawang niyang pagparito. Kaya tayo ay nagkakaroon ng comfort kasi sister siya, merong mga hindi mananampalataya pagka namatayan dahil nga hindi nila naiisip na meron palang infinite thing, ay may infinite tayo na pinangahawakan. Kaya sabi nila, magpapakamatay na. Naalala ko tuloy si Daddy, yung best friend niya, si Kuya Charlie, na wala na rin ngayon. Nagkikwento yan siya, sabi niya, dati yung aking auntie, iyak ng iyak. Kasi namatay yung kanyang kapatid. Aba, umiiyak sa puntod. Isama mo na ako. Ba't mo ko iniwan? Inaririnig siya. Tinulak talaga ng best friend niya. Ayan, sumama ka na dyan ha. Tapos bakit mo ko tinulak? Ay sabi mo, gusto mong sumama. Iyak ka ng iyak. O, ilang tinulak kita. Ayaw mo palang sumama. Ayan, kasi po wala sila mga pag-asa sa buhay. Pero tayo mga Adventist, sa mga kabataan, kaya dapat ang mga Adventist wala na nai-stress sa inyo, wala na nadidepress. Kasi ang salita ng Panginoon ang magmumulat sa inyo na tayo ay may dakilang pag-asa sa kanyang ikalawang pagparito. Okay, Sister Sha. Ayun nga po yun, makikita natin, yun yung blessed hope if we know the Word of God. So, lahat kasi ng mga promises ng ating Panginoon sa kanyang salita. Sabi nga po dito kung saan, every time we give the Bible study, and it gives us the time to know the finite and the infinite one. So, to see that we have hope. And this blessed hope will bring us together. Imagine mo sa pagkakasala ng sanlibutan ay inihiwalay tayo ng mga kasalanan ito sa ating Ama, di ba? Sa ating manlalalang. Pero dahil sa kanyang banal na pag-ibig, di po ba makita natin kung gaano yung eager ng kanyang love para yung fallen world ay mailigtas niya po. May maganda rin po dito yung sabi niya, to confirm the beings of other worlds. Kasi baka in their innocence and loyalty, di ba? As well as to save the lost and perishing world. Kasi sa sulat po ni Ellen G. White, kung meron kayong makakita sa early writings, ay when she was sick, Ellen G. White was brought to heaven. At dinala po siya sa isang place na may mga tao. Kamukha natin, matatangkad sila, gwapo at magaganda tayo, no? They were created by God, and then but their faces were talagang umiilaw, no, because of righteousness. Tapos sabi nila, sino kayo? Bakit kayo kamukha namin? Tapos sabi ng mga kasama niya, kami ay mga taong hindi natukso ng kaaway. So kaya di ba sa Bible, meron po tayo na tayo ay pinapanood dahil nasa malaking screen. Pinapanood tayo ng mga beings na ito. Hindi po sila alien, ha? Isipin natin alien sila, sister. Yeah. They were also the created ones. Hindi lang po ang earth ang may tao. Kasi I believe also about that. Because the power of God is infinite. So hindi po natin pwedeng sabihin na tayo lang ang nilikha niya. Di ba? They are watching us, and the Word of God gives them about their innocence, na hindi sila nagkasala. However, nagkasala po tayo nasa earth kasi marupok tayo. Marupok ang ating unang mga magulang, ay pumasok ang kasalanan. Sila daw po sila ay binigyan ng buhay ng walang hanggan sa magitan ng dugo naman ni Kristo. Kaya yung pag-ibig, di ba? So ito yung kanyang banal na pag-ibig sa sanlibutan ito. So if you share this message sa mga tao sa labas na walang pag-asa, no, na parang may pag-asa pa pala kami, kahit mga criminal sila, they have hope. Once they hear the promises of God, na even sila ay pinakamakasalanang taong nilalang, di ba? Dahil sa kasalanan, sila po ay may pag-asa na tatanggapin. So, kaya po napakaganda ang Bible study kasi it would not confine us only in this church, but it will give us the idea to share this blessed hope of salvation.
Okay, thank you Sister Sham. Okay, so magpatuloy tayo. Ako magdagdag konti lang talaga, no? Kasi nga, 'di ba ang Panginoon lumikha ng heavenly bodies, okay? So gumawa rin naman ng mga scientists, no? Parang sabi ko nga sa estudyante ko, ikaw ba maniniwala ka? Nilikha ng Panginoon, isa lang ang mata. Tapos ang haba ng mukha, ikaw ba magkakagusto? Gagawa silang pelikula, yung human beings nagkagusto at nagka-inlove sa isang ET. Parang kaya sa isang alligator. 'Di ba nilikha nga tayo ng Panginoon ayon sa kanyang wangis. Kaya kung kayo naniniwala pa sa mga ganyan, hindi ako papayag, Sister Shah, nakawangis ko yun. Kasi ang kawangis natin ay ating Panginoon. So itong structure natin, ito rin. Kaya tama si Sister Shah, kay God is very infinite. Kaya hindi natin alam, bakit nga ba nilikha iba't ibang planets? Maaaring may ibang tao talaga doon na hindi but it is not being shown to the kasi nga sceneries. makasalanan tayo, hindi natin. Kaya nga, di ba, sabi ng magbabakasyon tayo. Kung walang mga laman doon, ano pang pupuntahan natin doon? Ba tayo magbabakasyon sa iba't ibang pag-aaralan natin? Totoo. Mga iba't ibang planeta. Okay? So, kaya ang Panginoon, hindi natin talaga masukat ang kanyang hindi siya pwedeng sabihin, ito rin kakayanan niya. Hindi We natin cannot masabi measure. na, kaya nga ako sabi sa asawa ko, anong alam natin pagdating natin doon, very high-tech pala. Di ganun. Hindi pinut-pinutan din pala doon. Hindi natin hindi masabi. Hindi naman sa mga alien naman na ata. Hindi. I mean, not alien. I mean, in terms of technology, di ba may mga hologram na tayo? Of course, wala technology sa langit kasi technology is from this world. Oo nga, I mean to say, syempre yung intellect naman ng Panginoon, hindi natin masuka. Kasi nga, di ba nga yung mga bagay na hindi natin maarok ng ating isip. So, wag na nating baka tayo malukay. So, kung the Bible is silent, so tayo mag-wish o mag-hope tayo na makarating tayo doon sa langit para makita natin ano bang meron doon. Mag-wonder tayo doon sa infinite love at pag-asa na ibinigay sa atin ng Panginoon. Okay, let's go to our third question. Sabi daw po is, what are the importance of Bible study? So, ano ba kahalagahan? Bakit ba kailangan tayo mag-Bible study? Bukod sa mga personal na pagpapalago ng ating pananampalataya at mas-save ng mga lost souls, ano pa kaya ang naibibigay nito? Sabi daw po dito ni Ellen White, ang pagbibigay daw po ng Bible study ay nagpapataas ng ating intellectual na development. Ayan, so nadidevelop yung ating intellectual. Kaya ako, yung mga taong magagaling talaga sa Bible, nahanga din talaga ako. Talagang kapag ginagamit sa gawain ng Panginoon, ay nagagamit din nila sa kanilang pag-aaral. Actually, yung pinsan natin, si Philip Hernandez, nung kabataan kasi kami, talaga ang talino ng Sister Shah, hindi ko makalimutan. Lagi niyang na-memorize lahat ng memory verse. And then ngayon, doktor na siya. Okay? So, inimpisahan niya sa as early as we were young, talaga naman, may halos parang, dati nung bata, parang memorize niya yung Bible, lahat ng Bible quiz, grade 5, lagi siya ang panalo. And then nag-aaral sa AUP, ang ganda rin ng kanyang grade. So, ayun ang gusto ng Panginoon. Pag inuna natin ang pagbabasa ng kanyang Biblia at saka pag-aaral nito, bibigyan tayo ng intellectual development. Okay? So, at the same time, kasi nagtuturo din ang Biblia ng jewels of truth. Ayan, mga katotohanan. Kaya yung mga kabataan na medyo na humaling sa mga superficial things o yung mga hindi naman totoo, pagbasahin nyo po ng Biblia. Kasi minsan mga kabataan, Sister Shano, ay, si Jimmy ng BTS, asawa ko boyfriend ko. Di ba? Parang, hello, hindi ka nga kilala niyan. Oo, grabe, asawa ko yan. Tapos nangungulek kayo ng albums, sa mga pictures. Hindi ito yung katotohanan. Okay? Maging totoo tayo sa ating, kaya minsan marami tayong nadi-disappoint sa panahon natin ngayon kasi umaasa tayo dun sa mga bagay na hindi naman tangible. Doon tayo sa Panginoon na kung saan magbibigay sa atin ng jewels of truth, yung katotohanan lamang. Kasi di ba yung iba ay, papakamatay na lang ako kasi pag namatay ako, meron namang afterlife. Yan. So parang hindi nila na-value yung buhay nila ngayon kasi niisip nila, ay, sa susunod naman na buhay, baka maging masaya ako. Kasi nawawalan sila ng jewels of truth. Kaya ang pagbabasa ng Biblia ay magbibigay po sa ating mga kabataan ng daan upang malaman nila ang katotohanan. Okay? So Sister Shah, baka may dadagdag dyan. Sabi mo nga, no, sa pangalawa, sabi, to present to the mind the light, sharp and clear from the throne of God, enlightening and understanding. So, alam po natin yung kakayanan ng, ng salita ng ating Panginoon. Minsan, we think, actually, it's really quite hard to understand the Word of God. Totoo naman po, mahirap talaga, no? Pero sabi, may tapo natin dito, no, that it is the only the Word of God, yung salitang ito, na kung saan nagbibigay sa ating mga
mga isipan ng liwanag at mabilis na pag-iisip ng maliwanag. Bakit po? When it comes to decision making, hindi tayo basta-basta nagde-decide ng matagal o kaya ng biglaan, but we ask for it, for the wisdom. Mata natin, even si King Solomon, di ba? The wisest king who ever lived, di ba, sa history. However, he relied in his own. So, nakalimutan niya yung wisdom na hiningi niya sa Panginoon na he could have. Pero ang ginawa niya, because talagang, we are sinner talaga na kung saan kahit binigyan ka ng wisdom, pinili mo maging marunong, may katalinuhan, ngunit kapag yung sarili talaga natin, inuuna natin, if we look for our desire, personal perspective talaga, ay talagang nasisira din naman at talagang magfo-fall tayo sa pagkakasala. Kaya mga kapatid, bakit napakahalaga ng pag-aaral ng Bible, Sabi nga natin, it is the foundation of truth sa atin, na kung saan magbibigay siya sa isang mga kabataang Kristiyano, ay mahalaga talaga ang foundation ng salita ng ating Panginoon. Alam ko po na mahalaga naman ang mga textbooks natin, mahalaga yung mga module, yung nasa mga online, mahalaga naman yan sila. But they are not the most important thing na pinag-aaralan natin. Lalo pa sa panahon natin ngayon that people cannot understand the Israel war, why Hamas, why Gaza, why Palestinians, why are they fighting? Di ba? Para mabata, sayang naman, kawawa naman yung mga bata sa Gaza. Kasi gato-gato man sila yung sa Israel. So bakit hindi kasi rin naman nila alam yung history? Why? Di ba? So hindi naman tayo pwede mangialam. So bilang mga kabataan, okay naman pag-aralan niya, wala namang masamang pag-aralan, Pero ang masama lang if we rely on at wala man lang sa ng ating Panginoon. Hindi rin natin malalaman na ay okay lang kasi it is in the prophecy that we could hear war and rumors of wars in the land. Kasi akala natin ito na lang siya, But then the Bible will give us wisdom and comfort and peace na pinangako na ng Panginoon na mangyayari sa libutan. Pero marami rin kasi maling aral talaga ngayon na lumalabas dahil sa mga war na yan ngayon Pero makukunawaan po natin lang maliban na may alam tayo sa banal na kasulatan. So that's why the Word of God must be taught to our children. And the young people must spend time reading. Huwag po tayong very complacent, nanonood lang tayo ng mga online. Sabi nga po ng isang pastor, ano pagkakaiba ng online ministry at yung personal ministry? So dahil daw ngayon puro online ministry, dapat daw talaga we still go the personal ministry to reach the unreachable. Yung nasa paligid naman natin. Di ba? Puntahan daw talaga natin kasi iba daw po pala yung may personal tayong touch. Kasi Jesus Christ, when He was here, hindi siya nag-rely lang sa kanyang mga apostles o maggala kayo na lang mangaral. Ngayon hindi po talaga. He went to these people directly. He reached out with them and found them. So sabi po dito, okay pong online ministry, maganda po ito kasi marami at malawak talaga yung kanyang nare-reach. Pero dapat daw po pala tayo mga pastor, mga layman, mga manggagawa, mga kapatid ng iglesia ay bumibisita sa bawat bahay para magbigay ng personal na Bible study because the Holy Spirit will be with us. Diba? That's what you also mentioned. Natututo rin talaga tayo and we can reach out with these people para pagdating nila sa church, hindi parang online feelings. Kasi pag puro online feelings lang po, hindi daw talaga very effective. Pag pumunta sa church, nakakaroon sa ay iba pala, ganito pala siya. Kasi walang personal engagement. Kaya sa Bible study, tinutulungan po tayo na magkaroon ng love and good relationship with our members as well, the people outside our community. Okay. So, yan nga, tama yung si Sister siya. Iba talaga yung may personal touch. Ako kasi personally, mas gusto ko rin talaga. Kaya ako, hindi ako masyado social media. Ang katwiran ko, nagla-live na nga ako. Magpo-post pa ako, makapagod. Parang tama na itong pagla-live natin. Minsan, naisip ko rin si Sister siya mag-reels about naman sa mga something grammar, something like, kasi na-encourage ko mga estudyante. Pero parang may bago na naman kami ministry ngayon ni Brother Brofer. So parang next time na lang, Pero anyway, napakasarap po sa mga kabataan actually. Yung talagang ma-reach out nyo yung mga kapwa nyo kabataan. So sa mga kabataan
out there, nadalaw nyo na ba yung mga kaibigan ninyong hindi nyo nakatabi pag AY o wala na tuwing araw na Wala na Sabado? kasing AY. Ay, wala na bang AY? Oo. Meron pa naman. Yung mga natin na namin churches, Sister siya, meron na silang face-to-face na midweek at saka Vesper. At nakakatuwa yung may daupang palad mo, nakamayan mo, at sister, kamusta ka na? Tapos sabi sa akin kahapon sa Pinoy, ay, ang ganda-ganda mo naman, ano yung hair mo? Thank you. Ano nga pangalan mo? Tapos ulit, ay, ang ganda-ganda mo. Parang, iba po kasi yung feeling nagkakaroon tayo ng personal communication po sa ating mga kapatid. Kaya po, yung mga members po na labas-labas din tayo pag may time, dalaw-dalaw din. Kasi po yung online, tama yung sabi ni Sister siya, parang dito mukhang bait-bait ko. Yung pala sa personal, sungit-sungit ko. Ay, hindi naman, opo. So, sa ating personal na communication, ay lumalago rin po ang ating pakikihalubilo. Yan po ang gusto ng ating Panginoon. Kasi mga kapatid, gusto nilang maramdaman yung talagang concern mo. Okay, pinag-pray mo sila. Yes, nadadalaw mo sila. Kasi nagbibigay ka ng time, sabi nga ng asawa ko, tayo kapag nasa ministry, dapat kasama ang lahat, Sister siya. Andyan yung sa bulsa, kailangan natin talagang mag-abot kasi paano naman yung mga kapatid na wala naman talagang financial na papagkukunan. So, syempre, pag kailangan, aabutan mo. Pag maming-ministry ka sa ibang lugar, kailangan mong gumastos ng gas, kakain ka kapag nagutom ka. Kaya po, ang paglabas, ito po yung malaking challenge po sa ating mga kapatid, ang pagbibigay ng Bible study kasi nabibuild hindi lamang yung inyong personal character. At the same time, makikita yung mga, attitude mo, si Sir siya, nagba-Bible study, si John Lloyd, kasama namin ni Alex. Medyo, alam mo naman, medyo talagang napakalumanay ni Brother John Lloyd. Yung anak ko, medyo papikit na ang mata. Oo, kaya ito, natitrain yung ating sabi ko, Alex, gigising siya. So, pag uwi sa bahay, kinausap ko, anak, alam ko naman medyo malumanay talaga si Brother John Lloyd, pero pag nasa Bible study tayo, hindi ka pwedeng papikit-pikit. Yan po. So, sa mga kabataan, pag kayo dumadalaw, talaga namang maayos yung gestures ninyo. At practice talaga. Yes, pakikipag-usap ninyo, kung paano kayo mangupo, kung paano kayo pumasok, paano kayo umupo, kung magtatanggal ba kayo ng sapatos pagpasok, or paglabas, ang baho ng bahay. Baka may gano'n kayo mga negative quotes. Ano ba yung bahay? Amoy aso, amoy pusa. Ayan, maging maingat kayo. Kaya nga po sa Bible study, nagme-mediate po ang ating Panginoon. Kaya dapat, kung anong nakita nyo doon, huwag nyo na i-cheese. Kasi nga, nagkaroon kayo ng personal communication. Kaya naamoy nyo rin mga personal things. Kaya kayo, maging maingat din tayo sa pagbibigay naman natin ng Bible study, Sister siya. Ayan, mukhang wala tayong oras, kapatid. Oo nga, no. Sige, punta na siguro tayo sa mag-part. Actually, mahaba pa to, Sister siya, ano. So, babasahin ko lang po yung huli pong part na sabi daw po dito is, ano naman po kahalagahan ng pagba-Bible study na nakakapag-develop na ating intellectual. Sabi daw po dito is, it is used to present a boundless field for the imagination as much higher and more ennobling in character. Ayan, napapolish din pala sa mga kabataan ng kanilang mga character. Kasi nga, natututok tayong makiharap. Isa pa, Sister siya, bibigyan natin ng assignment ng kabataan. O, brother ganito, ikaw ang manalangin ha, o ikaw mag-closing prayer, o ikaw mag-special number. So, sa ganitong paraan, nabibuild naman yung character nila at the same time, yung talent po ay na-improve. Para naman po, sa pagtatapos din ng gawain, di ba ang sarap, Sister siya, para bang kabataan, nagba-Bible study, matatanda, lumalabas, nagdadalaw. Kasi nga, iba-iba tayo ng calling, pero alam nyo po, meron tayong guide sa pagba-Bible study na pwede nating gamitin para mismo tayong mga kabataan mag-aral din. Kasi isang ang way yan, di ba, Sister siya, yung pag-aaral ng lesson study. Bakit kailangan natin mag-aaral ng lesson? Kaya yan daily, para magkaroon tayo ng personal relationship sa kanya. Kasi kung wala tayong leksyon, ay baka nga hindi na tayo mag-aral, Sister siya. Ano, parang kada ano Bala na lang. ka na lang, makinig ka na Oo, lang. makikinig na lang ako sa online o kaya doon sa pag-aralan natin. Yes. Pero iba po kasi ang personal study. Mag-share lang po ako ng story ng asawa ko. Nung maliit pa po si Alex, nakikita niya po yung Bible ng papa niya. Ang dami kasing kulay. May mga highlights, yan. Tapos may mga check. Ang ginagawa tuloy ni Alex, chinechikan kasi ni bro, chinechikan din ni Alex. So yung Bible ni bro, puro check. Minsan binibiro ko si bro, chikan ko rin kaya. Ibig sabihin, gusto niya kasi magkaroon ng gusto. So si Alex tuloy, ginagaya ng baby pa si Alex. Lahat ng libro ni bro may sulat. Tuloy lahat ng libro ni bro. Sinulatan niya ng pangalan. Akala niya, normal lang na yung mga libro dapat may sulat. So anong ibig sabihin? Pag tayo nag-aaral kasi ng Biblia, dapat nilalagyan natin ng mga tanda. Di ba nga mayroong
historian, Bible, diba? may marking tayo. Yes, may Bible marking. marks. Kasi may mga kasunod na talata at may mga interpretation Doon sa ako iba. natuto actually nung bata, siguro Yes. ng mga age natin, na talagang we're very diligent kasi with the Word of God, yung taga sa Bible, na parang sa atin kasi dati, bago ka mabinyagan talaga, Sister Ye, kailangan may Bible, yung Bible mo maraming marks. Hindi ka ba sa bibinyagan dati kapag ang Bible mo malinis? Kaya bago kami bigyan ng Bible noon, meron na kaming ginagamit sa Bible study, bago ka pabigyan ng Bible pagkabinyag mo. So may mga Bible sa kami talaga noon na talagang doon na nagba-Bible sa kami. Kahit sa AY namin ginagawa to sa bayanan, di ba? Parang every AY, o sige mag-Bible marks muna tayo sa fundamental beliefs. Tapos may iba't ibang color talaga siya, kung blue, yellow. Kaya masaya po yung Bible. Puno-puno rin naman ng Bible markings. Kaya po ngayon natutuwa ako ang mga kabataan, ang Bible nila walang tupi. Di ba? Wala malang. Hindi mo, tapos pag binuksan mo, magdikit-dikit pa talaga yung pages, no? Ewan ko po sa mga magulang kung na-experience nyo yan. Huwag po kayong matuwa na ang anak ko, grabe mag-alaga ng Bible. Ingat na ingat, no? Hindi po, the Bible must be used and must be read. Hindi po yan para pinagaganda at dinidisplay sa tahanan. The more na mas madumi po yan, I mean, yung makalat siya, may mga sulat, the more po na pinag-aaralan siya ng isang tao. Kaya minsan, totoo po, ang Bible natin is also the reflection of who we are. Yung dala nating Bible, kung gaano kaganda at gaano kalinis yan at walang sulat, paniyak, hindi nyo po yan nabubuksan at hindi rin nababasa, display lang. Tanong nyo po kay Kuya Lino, ganyan din, di ba? Ang daming Bible markings, talagang ang dami ko pong ganyan, alam niyo po ba? Kaso ang malungkot ng sister niya sa akin, nung nagba-Bible study ako dyan sa may Santa Fe, sa isang family, binigay ko yung Bible kasi gusto niya ng Tagalog, napahiram ko, hindi ko na makuha. Sayang, ando lahat ng Bible markings ko, yung po talaga, yung Bible kong English, doon na po yung sira-sira na nga, kasi tuwing, alam mo, pag galing sa ibang bansa ang Bible, Sister Ye, nasisira agad kasi yung weather natin, no? So, yun po. So, napaganda po makita ang Bibles. Siguro po sa Saturday, tanong natin, dali niyo po lahat ng Bibles ninyo, tingnan natin kung meron man lang isang UP yan, no? O, yun po. So, napahalaga po na pag-aralan natin yung Bible natin. Okay, so may natandaan nga ako, Sister Cha, may pinuntahan kaming tahanan, isang Adventist, so nag-worship kami doon. Tapos so, sa aming worship, pinabuklat ko yung anak ng Bible. Hindi ba, yun nga, dikit-dikit, sabi ko, uy, mami, mukhang gamit na gamit. Sabi ko, uy, mami, mukhang gamit na gamit ang Bible niyo. Sabi ko, joke lang po. Buklat din na po natin, paminsan-minsan. Sabi ko, pwede rin po dalas-dalasan. Kasi at hindi pa yan, Sister, pinahanap mo ng chapter, hindi mahanap yung book. Oo, kasi nga hindi sila familiar. So, ang ginagawa ko, pag kami nagba-Bible study ni bro, may hand-in-hand eh. Ako yung doon sa tagahanap, kasi malabong mata niya, siya ang taga-Bible study. So, ako, magaling kasi ako maghanap sa Bible. Gawa lang nasanay tayo sa Bible quiz natin. Nakakatulong po yan, no? Mga kabataan, yung mga ganyan yung Bible drill, nakakatulong yan. So, ako yung tagahanap. Kaso yun nga minsan, Sister siya, sa sobrang bago, halatang talagang dikit na dikit naman talaga. At hindi talaga na hindi mabuklat. Hindi kasi malang nadapuan ng konting pawis ng daliri. O, tapos maalikabok pa. Sino ba yung nabati ko noong nakarasal ko? Uy, wow, ang ganda ng Bible mo, maalikabok pa. Sabi ko, hindi nahahawakan. Tapos napangiti yung may hawak ng Bible. Okay, so anyway po, since we don't have enough time, so napakaganda po ng ating topic. So magkakaroon po tayo ng part 2. So before we end po, basa po muna tayo na nasa live po natin ngayon, mga viewers po natin. Ako, nakita ko yung ating talagang masugid na taga-subaybay, si Early 7 Strike po ba yan? Nanaling kanina, no? Gcash. Okay. Magpa-Gcash na rin tayo. Magkano daw pa Gcash nito? Hindi ko alam, may magpapagchika siya rin pala kami dito. Oo, dapat before, sa anniversary ng sa December. Oo, pwede po. Okay, so sabi ni Mr. Early 7 Strikeland, Amen. Sabi din ng aking kamatsyong asawa, Amen. So salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. And then shoutout din, nanonood si Alex at si Amber. Shoutout kay Amber de los Reyes at kay Alexis Camacho at kay Kyle. So sa mga kabataan po dyan, please share our video. So para naman po, marami po ito. Ipakisubscribe po yung husband ko kasi ano po yung list ng gabay sa kabataan. No? I-type nyo lang po Fernando B. Camacho Jr. And then click nyo po yung playlist. Punta po kayo sa gabay sa kabataan. Andun po lahat. Ina-upload po yan ng asawa ko pagka uwi. Kaya kung may na-miss po kayo ang ating programs, balikan nyo po at share nyo po yun sa mga kaibigan nyo.
i-share nyo po sa inyong mga kapamilya para naman po mapabalitaan po kayo ng ating pong programa. Okay, so babati po muna ako bago ko ibigay kay Sister Sha for our closing remarks and prayer. So ngayong hapon, nagpapasalamat po kami sa technical. Ayan po, andito na si Brother Nual at kanyang kapatid, si Brother Lino. So salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating programa. So wag po kayong aalis mga taga-subaybay kasi susunod na po ang programa ayon sa kasulatan Gabay sa Katotohanan. So sila po ay 3. So kaya na yan ni Brother Don Argente. Okay, so thank you very much po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Sabi ko kasi ikaw lang mag-isa, mukhang aalis kami. 3 sila, kaya mo na yan. Okay, so thank you po sa inyong lahat. So bibigay ko po ang chance kay Sister Sha. Ayan, so sa ating po patatapos mga kapatid, lagi po nating tandaan, the Word of God is the bread of life. Those who eat and digest this Word, making it a part of every action and every attribute of character, grow strong in the strength of God. So if you want to be strong, you have to read the Word of God because it gives immortal vigor to the soul, perfecting the experience and bringing joys that will abide forever. So let us keep the Word of God, mga kabataan. Let us read, let us value and give time, and let us pray that the Holy Spirit will inspire us to read our Bible so that we can also share the Word of God through Bible study. And to close, samahan niyo po kami sa panalangin. Our great God in heaven, we thank you, Lord, for this afternoon, for giving us the light, for giving us, Lord, thy word that we can rely until forever. May you bless all the young people of the church as well, those who are listening to us, that they will appreciate, that they may ask the guidance of the Holy Spirit to inspire them, Lord, to read thy word, so that we can be the light and we can share the word of the truth to the people around us. Help us, Lord, to be the channel of your blessing and your mercy and love. Thank you, Lord, for hearing our prayer. May guide all the programs for this afternoon and the members and as well the listeners today. We thank you, Lord, for hearing our prayer. In Christ we pray. Amen. Isang tahanan sa mundong ibabaw, sa gabay ng Diyos siya ay tumatanglaw. Masayang pamilya, Diyos ang pag-asa, ang salita niya ang gabay nila.